Ang pag-a-apply abroad, lalo na dito sa Hong Kong, kapag gusto ninyo mag-apply bilang domestic helper dito, dapat wag muna kayo mag-apply kung wala kayong pera. Kasi hindi talaga ninyo maiwasan na magpalabas ng pera pagdating sa mag-process na kayo. Kailangan talaga ninyo, dapat financially ready kayo. At tatanungin ninyo, halimbawa, makahanap kayo ng agency na mahal ang singil pagdating sa process, tapos sabihin ninyo na paano namin mabawi yung gastos kung pagdating dyan i-terminate ka agad. Yun na nga yun na nga ang malaking problema. Kaya bago nga kayo mag-apply, dapat financially ready kayo para in case kung ano man ang singilin ng agency sa inyo, meron kayong pambayad. Hindi na kayo mabaon sa utang. Ito kasi ang mahirap sa atin. Ang mindset talaga natin na pag mag-abroad tayo, okay lang mangutang tayo na mangutang kasi isang buwan lang, lalo na dyan sa Hong Kong, isang buwan lang yan, mabayaran ka agad namin. Hindi ba ninyo naisip na pagdating ninyo dito, malay mo, mamalasin kayo. Kagaya ng tanong ng isa nating kababayan, paano nga kung ma-terminate ka agad, paano namin bayaran yung utang namin? O diba? Kaya bago kayo mag-apply, mag-ipon muna kayo ng pera. Hindi lang passport ready kayo, but pinaka-importante, financially ready kayo, lalo na ang target ninyo dito sa Hong Kong kasi malaki pa rin ang singil ng ibang agency dyan sa Pilipinas kapag nag-process kayo. So dapat mag-ipon-ipon muna kayo. Huwag kayong mangutang ng mangutang kasi hindi talaga ninyo alam kung anong kalagayan pagdating ninyo dito sa Hong Kong. Mamaya, ma-terminate kayo. So, baon kayo sa utang. Wala na ang pangarap natin na mag-abroad. Paano tayo makabangon? Kung natuloy nga tayo pag-abroad. Pero, ayan, na-terminate naman. At saka, baon na baon tayo sa utang. Wala tayong pambayad. Lalo tuloy tayo nagka-problema. Ay, naku. Ang mindset ha,